Let's be real. Sino ditong ayaw mapagalitan o makorek? Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo gusto yung word ni Lord. Pero ang gusto natin, yung comforting, yung encouraging, yung puno ng love, love, love. Pero kapag tinatamaan na tayo, kapag masakit na, toxic na nga ba? Think about this. Kung masakit at tumatama, hindi ba ibig sabihin may kailangang baguhin? Kung nasasaktan ka, ibig sabihin may kailangang ayusin. Correction is not rejection. It's transformation. Naalala mo si Peter? Sinabihan siya ni Jesus ng, "Get behind me, Satan!" Ang sakit nun. Pero, correction yun na nagbukas ng mata niya to follow the real mission. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 11, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace." Kaya huwag mong iiwasan ang rebuke at corrections. Hindi porke tumatama at masakit, toxic agad. Kasi minsan, dun ka talaga inaayos ni Lord. Ang tunay na blessing, hindi lang yung naririnig natin kung ano yung gusto nating marinig, kundi yung nagtutuwid at nag-a-align sa atin. So next time na masaktan ka ng word, thank God. Kasi it means, mahal ka niya enough, kaya hindi ka niya iiwang mangmang sa katotohanan.